Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Paano ba natin hahanapin ang katotohanan sa Biblia? Kasi, ang sabi sa Biblia, yung katotohanan nandito. Sinasabi ho ng Biblia na ang katotohanan ay nasa aklat na ito. O, pakinggan nyo ang batay at basahin natin sa sa Ecclesiastes 12:10. Ganito po ang nakasulat. Humanap ang mangangaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ayun. Yung nasusulat na matuwid na salita ng katotohanan. Hahanapin natin ngayon. Sasamahan niyo ako ng paghahanap. Sasamahan ko po kayo. Hindi ko kayo iiwan ngayon. Hanggang mamayang open forum natin, pwede niyo akong diskusyonin, pwede niyo akong kalabanin, pwede niyo akong asarin, tanungin niyo ako ng kung ano-ano, payag ho ako. Kasi magkasama naman tayong naghahanap ng katotohanan eh. Alam niyo, sa paghahanap, merong iba't ibang mga bagay na daranasin ka. Sa paghahanap ng ginto, papawisan ka sa kahuhukay. O, kahuhukay, may nakakainis. Totoo, hindi. Di ba hinukay mo na? Eh, di nando na. Yung isang kasama mo yung nagkamali ng pagkilos, yung hinukay mo, umuho uli dun sa ilalim. Inis na inis ka. Eh, kasi naghahanap ka ng ginto, pumapayag ka nang may mangyaring ganong mga bagay. Nakakainis, nakakainip, nakakaasar, o nakakagalit. Dahil in search for gold or treasure, you are not going to give up because of those simple things na nasa salunga mo. Ano po ibig kong sabihin? Ganon din ang gagawin natin. Paligay nyo, naiinis kayo, naiinip kayo, o kaya nagagalit kayo sa mga sinasabi ko. I hope you will not give up your search. Kasi, ang hinahanap natin yung katotohanan. Ngayon, ako naman naniniwala, meron kayong mapupulot sa ganitong bagay. Mga kababayan, wag ho kayong kagaya nung iba na merong iba akala niya, marunong na siya, ay nang makinig. Sinara na nga niya, kinandado pa. Yung nakausap kong isang taga Iloilo, serrado na Mr. Soriano. Serrado. O, Kastila po yun eh, serrado. Tayo naman, kung ang Pilipino siguro hindi naman tayo lahing Kastila talaga. Ang tamang pronunciation serrado. Mga ninuno nating di marunong talagang Kastila, ginawa sarado. Ngayon, sarado. Pero talagang serrado. Tama naman yun eh. Serrado na Mr. Soriano, kinandado ko pa nga Oh. Merong ganon. Pero inaanyayahan ko kayong buksan nyo sandali ang kandado. Lagyan nyo lang konting kapirasong makapasok lang ang sariwang hangin, mga kababayan. Huwag naman ho yung pagkasara-sara. Kasi makikita nyo namang ang katotohanan mahalagang maintindihan natin. Sabi ni Bilarde, siya nagsasabi ng totoo. Sabi ni Cardinal Sin, mas totoo kanya. Ngayon, sabi naman ni Jimenez, kilala niyo si Frank, yun bang nanginginig sa atin, Lord, di ka manguna, Lord. Yun, yung ganon. Si Frank Jimenez ho yun. Sabi naman niya, yun naman daw kanya ang totoo. Pero pare-pareho silang Katoliko. Tapos, ito na naman ang isa. Si Father Archie.
Geriba. Siya naman daw ang katotohanan. Ngayon, hindi naman papayag ang Iglesia ni Cristo na sila ang katotohanan. Hoy, kami totoo. Ang hindi pumasok sa Iglesia ni Cristo, lulutong ang gulugod sa impyerno. Yun naman ang sabi ng Iglesia ni Cristo. Hindi mo naman masisisi ang Iglesia ni Cristo ron. Bakit to? Yung iba na sinisisi ang Iglesia ni Cristo. Ba't ganyan kayo magsalita? Natural lang yun. Nandun siya. Sino sa inyo hindi naniniwalang maliligtas kayo sa relihiyon nyo? Kaya ako, hindi ko sinisisi ang Iglesia ni Cristo, maniwalang sila lang ang maliligtas dahil sila lang daw ang nasa tunay na relihiyon. Ngayon, papayag ba naman ako sabihin mo sa akin yan, Iglesia ni Cristo? Siyempre, ako naman ang paniwala ko. Kaya nga nandito ako dito totoo hindi ba? Natural yun sa akin. At natural yun sa bawat matinong taong maniwala na yung kanyang kinalalagyan ng totoo. Kaya huwag tayong magkagalit dahil doon. Amen? Natural lang yun sa atin Siyempre, I love my own. Yung anak mo nga, kapag kapangit-pangit, cute na cute ka ang baby ko. Ang ganda-ganda, pwedeng Miss Universe. Pwedeng Miss Universe kung wala nang babae sa mundo. Yung anak niya. Pero po, kung anak niya yun ang pinakamaganda sa lahat. Ganun lang ang tao. Dapat maunawaan natin sitwasyon ng ating kapwa, hindi ba? Pero, hindi yun ang totoo. Hindi komo yun ang paniwala mo, hindi komo yun ang pakiramdam mo, at hindi yun ang paninindigan mo, it doesn't necessarily follow that the truth is with you. Bakit? Because the truth is in the words of God. Kaya, pag hindi lumabas sa Biblia, pag hindi kinumpormihan ng Biblia, bigo ka. Dapat kang magbago. Yan po ang layo ng ating exposition. Sana wag kayong magalit. Marami na ho kasing galit sa akin Hindi lang siguro nila nararamdaman yung nararamdaman ko. Kasi, ang nararamdaman ko, ako ho mahirap na tao. Wala naman akong pera. Para ako'y mangahas magsasalita ng bagay na laban sa kapwa, siguro may nag-uudyok na lang sa akin. Siguro kung wala akong nag-uudyok sa akin, mananahimik na lang ko. Biro mo, madimanda ka. Pero hindi pa rin ako tumitigil. Alam niyo kung bakit? Siguro may nag-uudyok sa akin sabihin niyo na kahit sino pa ang tamaan. Ako, paniwala ko, kahit tatay ko tamaan, sasabihin ko yung sinasabi ng Diyos. Magalit na sino mang magagalit. Kasi nararamdaman ko yung sinabi ni San Pablo, Galacia 1:10. Pakinggan niyo po. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Ako baga ikain ng hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? Nagsisikap ba akong kalugdan ng tao? Yun ba ang aking obra? Yun ba ang aking profesyon na kalugdan ako ng tao? Masarap po yun. Pag kinalugdan ka ng tao, lagi kang papapurihan. Lalagay ka sa front page, di ba? Pero hindi yun yata ang gusto ng mangangaral ng Diyos Ako ba ikay nagsisikap na kalugdan ng tao? Kung ako'y kalulugdan ng tao, hindi ako alipin ni Kristo. Birin yung tinding salita, no? Pag ang tao natuwa sa'yo, hindi ka alipin ni Kristo. Sapagkat ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin ng tao, kundi tinanggap ko ito sa pahayag ni Hesukristo na hindi tao. Basahin nyo yung talata. Kayo magbasa, may dalawa kayong Biblia. Kung wala, sulat nyo po. Kung wala kayong pansulat, susulat namin, papahiram namin sa inyo. Pag uwi nyo, basahin nyo. Yung mga ngaral na sa Diyos po, hindi nagbibigay lugod sa tao sapagkat if you're going to please man,
you will be disappointed because you cannot please everybody every time. Yan po aming paniwala. Kaya, ang recourse is to please God. Magalit man kayo, matuwa man kayo, ating primary tungkulin is to please our Creator. Kahit kagalitan nyo, kung basta't yung sinasabi ko totoo, okay. I'm ready to accept the consequences. Nakagalitan ako. The truth must be exposed. Ang katunayan, pakinggan nyo sa gist ng Mateo, versikulo 27 hanggang 29. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan, at ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. Huwag kayong matakot. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, tatapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Walang bagay. Huwag nga ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at natatago na hindi malalaman. Kita nyo? Yun ang kalooban ng Diyos. Ma-expose ang lahat ng bagay na kailangang malaman ng tao. Kaya pag nasa Biblia, it must be exposed. Because supposedly, the truth is in the Bible and the truth must be exposed no matter what the expense is. Sapagkat ang sabi ng Kristo, yung sinabi ko sa inyo sa kadiliman, isigaw ninyo sa kaliwanagan. Yung narinig nyo sa akin sa bulong, ipagsigawan ninyo sa mga bubungan. Kaya nga ako merong mic eh. Kasi naman, untoward naman, kung papanik ako sa bubungan, nandito kayo, hindi tayo magkakaintindihan. Para maganap ko yung pagsigaw na talagang maayos na maririnig hanggang sa likod, gumagamit tayo ng amplifier, ng microphone. Yan po kasi kalooban ng Diyos eh, ma-expose. At sa pag-expose ninyo, nung sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, huwag kayong matatakot dun sa mga nagsisipatay ng katawan. Dapat hindi nakakapatay ng kaluluwa. Bagkos ang katakutan ninyo, yung makapupuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at walang bagay na natatago na hindi malalaman. Do you want to agree with that? Ay, salamat po sa Diyos. Kaya ngayon, libre na ako. Ano man ang expose ko, hindi kayo magagalit. Pag nagalit kayo, wala kayo isang salita. Nagkasundo na tayong i-expose ko eh. Pagkatapos tatalikod kayo at magagalit kayo, wala kayo isang salita niyan. Ako po, fair ako eh. Gusto ko, walang walang yung, wala po ako nung, yung parang nanlolo ko sa tao, binobola. Ayoko nang bulahan sa relihiyon eh. Sabi nung kapatid namin Chinese, si Brad Vic, kaya ako gusto rito, dito walang bola-bola eh. Sabi niya. Kasi marami yung relihiyon, bulahan ng bulahan eh. Brothers and sisters, pagpapalain ka ng Panginoon, okay yan. Lalo na pag nagabulay ka malaki, God bless you, brother and sister. Yan. Ayoko nung ganon. Gusto ko yun, totoo. Kahit na yun maasim, totoo yun. Maasim eh. Hindi ba ho totoong may maasim? Ano ang alam yung maasim? Ang daing maasim. Offending. Sometimes, because of its sour taste, it is offending the... It offends our taste buds. Bitterness also offends us, but we must accept that bitterness is truth. Hindi ba? Totoo bang may mapait? Meron. Pagka yung ampalaya'y kinain mo at hindi mo naramdamang mapait, may diferensya ang bunganga mo. Hindi ho ba? Ang totoo'y ganon. Ang totoo, may mapakla, may mapait. May maasim, pero may matamis na katotohanan. Pag sama-samahin mo, yon ang katotohanan. Pero pagka ang puro gusto mo lang tamis, hindi katotohanan ang hanap mo. Diabetes. Di ba? Pagka puro tamis, maraming mga tao, ang gusto, laging hinihimas, huwag inaatake. Gusto, laging pinapaburan, pinupuri. Huwag ho kayong papadloko sa mga ministro. Yung mga ministrong pinupuri kayo, kunwa kayo pinupuri, pinalalaki ilong ninyo, niloloko lang kayo para magbigay kayo ng maraming pera.
Gusto nyo basahin natin sa Biblia? 16 ni Judas Tadeo. Pakinggan nyo po. Ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin, na nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Ba't sila nagpapakita ng galang sa tao? Dahil sa pakikinabangin. Kaya hindi umaatake yung mga yan. Pag naatake ka, iatras mo pa yung ikapu mo, di nabawasan ng kita niya. O, di ba? Pero hindi ho tayo gusto. Ayoko nung ganun. Ang totoo, kikita rin naman ako kahit na hindi niyo ako bigyan eh. Meron naman po akong kahit kapirasong hanap buhay. Pero para bubulahin ko kayo, para bigyan niyo ako. At ang totoo, hindi naman ako hihingi sa inyo. May naupuan na ho ba kayo sobre dyan? I-report niyo sa akin pag may naglagay sobre, titiwalag natin. Masama ho yung aanyayahan mo tao sa Bible study, pagkatapos pera. Bible study may pera? Bakit? May concern bang pera sa Bible study? Pakinggan nyo. Mateo 10, versikulo 7. At samantalang kayo naglalakad, ay magsipangaral kayo. Oh. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. May bayad ba? Wala eh. Si Kristo ba nung mangaral sa marami, 5,000 pinangaralan, no? Hiningan ba ng pera? Hindi eh. Pinakain pa. At alam nyo kung ano pinakain? 2 isda at 5 tinapay. Busog silang lahat. Nung idamputin nyo natira, 12 bakol. Nabasa nyo na po sa Biblia. Ano? Tingnan nyo yung Kristo. Yung tunay na relihiyon. Imbis na negosyohin ng tao, pinakakain pa. Ngayon, maghanap ko yung na relihiyon nagpapakain. Siya ang papakainin mo. Yung pastor. Hindi ho ganun ang namulatan namin sa Biblia. Kaya dito natin makikita yung totoo yung katotohanan. Umpisahan na ho natin. Paano ho ang paghahanap ng katotohanan? Paano? Kasi, hindi natin aalamin yung paraan ng Diyos para makita natin yung katotohanan. We are lost. Our search is in vain. Bakit? Paano nga? Kanya-kanya ikang kagat sa kariba Talaga naman kanya-kanya. Tingnan ninyo ano ba dala ng Iglesia ni Kristo? Hindi ba Biblia? Ano ba dala ng paring Katoliko? Hindi ba Biblia rin? Ano dala ng Saksi ni Jehovah? Ano ba? Hindi ba Biblia rin? Ano dala ng Mormons? Hindi ba Biblia rin? Ano dala ng iba-ibang iglesia? Hindi ba karamihan dyan, puro Biblia dala, pero nag-aaway? Eto nyo, kung di kayo mag-aaral na relihiyon, paano nyo sasabihin nasa katotohanan tayo kung di natin sigurado? At yan ay patutunayan sa atin ng Biblia kung totoo tayo kung hindi. Umpisahan na po natin. Paano natin hahanapin ang katotohanan sa Biblia? Let us be guided accordingly. By what? By the instructions of the owner of this book. Paano? Pakinggan nyo sa 34:16 ni Isaias, ganito po nakasulat. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Tanyo pansinin nyo ang salita. Saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Tingnan mo. Babasahin mo lang Hindi mo naman ikukwento Hindi mo naman ipapaliwanag marami babasahin. Sabi ni Jesus, huwag kang humatol upang huwag kang hatulan. Pagpalain ang ating binasa. Sasara. Diyos ang magpapala sa binasa. Lahat magsabi, praise the Lord! Ganon. Tapos, magdadaldal na yung pastor. 1 oras na yon. May daladalang kapirasong papel. Ano nabasa natin? Pagpapalain tayo ng Diyos. Pero merong 7 kondisyon para tayo pagpalain. Number 1. Kwento yun, mati ka mo. Ano ikalawa? Number 2. Lumaalis pa sa stage yun. Number 3. Saan mo kinuha yung ganun? Sa thinking mo? Marami nagpapaliwanag ng Biblia, kinukuha sa thinking niya yung paliwanag niya Pwede ba yun? Be warned. Be cautious, mga minamahal na kapatid at kababayan. Pag ang mangangaral, hindi na nagbabasa, nagdadadaldal na, mag-ingat na kayo.
Bakit? Galing na sa utak niya. Galing na rito. Oh. Eh ano bang klase? Oh, reliable ba yung galing dito? Pakinggan nyo sa Isaias. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, Gayon? gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Kita mo. Pwede bang kunan mo yung pag-iisip ng tao para ipaliwanag mo itong sinasabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, kung paano yung langit ay mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking lakad, mas mataas kaysa inyong mga lakad, sabi ng Diyos. Kasama ko ron. At gayon ang aking pag-iisip, sabi ng Diyos, mataas kaysa sa inyong pag-iisip. Do we accept that? Well and good. Kung tinatanggap nating mataas ang pag-iisip ng Diyos kaysa sa atin, who of us is able to explain the Word of God? Is there anybody? Wala. Eh kasi yung utak mo kakapiraso eh. Kung gaano taas ng langit sa lupa, ganon ang utak at pag-iisip ng Diyos kaya utak ng isang tao. Kung gusto niyo makita, do you want to realize how lowly we are in the eyes of God? Pakinggan niyo sa unang Korinto, ganito ang sabi ng Diyos, sapagkat ang kahinaan ng Diyos, Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. kita nyo, the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. Kita nyo, ang Diyos pala may kahinaan, payag kayo. Yung iba ayaw maniwala sa akin eh. Bakit mo ikaw sinasabi yan? Nasa Biblia eh. Ang kamangmangan ng Diyos, the foolishness of God is wiser than man. May kamangmangan ng Diyos o wala? Meron. At yung kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa mga tao. Meron bang kahinaan ng Diyos? Meron, nasa Biblia. Para ipakita sa atin kung gaano kaliit yung ating kaisipan, kahinaan na ng Diyos, mas malakas pa sa atin eh. Kamangmangan niya na, mas marunong pa sa atin. O, paano ka ngayon aabanti dyan? Papaliwanag mo Biblia, eh, kaisipan ng Diyos ang nandyan. Paano mo papaliwanag yan? Kaya yung mga mangaral babasa sitas, pagpalain ang ating binasa, sasara na, dadaldal na ngayon. Mga kapatid, may naalala kong kwento nung ako'y nasa Canada. Bumasa ka sa Biblia, tapos pinaliwanagan mo sa sarili. Ha? Sabi ng Biblia, let us go back to the Word of God. Ano ang sabi ng Diyos? Warning ng Diyos. Eto, basahin natin sa 34:16. Tuloy po natin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Babasahin. Sasaliksikin, you are going to search the scriptures, tapos babasahin mo. Aba ngayon, marami ho, papaliwanagan. Sa Biblia, hindi ganun eh. Babasahin. Tandaan nyo, kailangan babasahin. Yung ipaliliwanag mo sa tao, yung ipatatanggap mong bahagi ng pananampalataya sa Diyos, dapat binabasa mo. Oh. Ano, pangako ng Diyos? Tuloy natin ang basa. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Ayan, yan ang assurance ng Diyos dito sa kanyang aklat. Kahit isa sa mga ito, kung babasahin mo, hindi magkukulang. Hindi mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan yung garantiya ng Diyos. Itong nasa Biblia, iniutos ng aking bibig ang wika ng Panginoon at tinipon, pinisan ng aking espiritu. Kaya ho, mga kapatid, itong Biblia walang kulang. Nagtataka lang ko doon sabi, yung Biblia may kulang naman ni Kadya. Hindi naman lahat na ika ng katotohanan nakasulat sa Biblia. Hindi ka lahat nakasulat sa Biblia. Kaya kami aral kami, wala sa Biblia. Dahil kulang naman ni ika ang Biblia. How dare you? Sino ka? Para magsabing kulang ang Biblia. O sino ho sa inyo ngayon na naniniwalang kulang ang Biblia? Tatanungin ko lang kayo.
Hindi tayo mag-aaway. Kung gusto nyo, inisin nyo ako, payag ako. Para masabi mo kasing kulang ang Biblia, dapat alam mo ang husto. Amen? Halimbawa, dumating yung estudyante. Bakit kulang kayo? Ba't kulang? Kasi estudyante niya 45 40 lang ang dumating. Hindi kulang nga. Alam niya ang kabuuan, kaya niya nasabing kulang. Ngayon, sasabihin mo, kulang ang Biblia. O, pakita mo sa akin yung kabuuan. Kulang daw ang Biblia. Kulang, pakita mo sa akin ang gusto. O ngayon, ako hinahamon ko ang kahit na sino. Hindi naman ako nagagalit kahit kanino. Pero hinahamon ko ang kahit na sinong magsasabing kulang ang Biblia, pakita mo sa akin ang buo para masabi mong kulang. Pero, para patunayan ko sa iyo, ang Biblia walang kulang, gaya ng sinabi ng Diyos. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang, tanungin mo ko. Mula ngayon, hanggang mamatay tayong dalawa, hindi mauubos ang sagot. Nasa Biblia lahat. Wala akong makita kulang eh. Wala ang kulang sa Biblia. Kung hanap mo totoo, katotohanan, yung katotohanan pakikinabangan mong pangkaluluwa, walang kulang dito yon. Wala ang kulang. Sige, magsabi kayo ng kahit anong kulang. Ito pati yung paghihinunuli, meron eh. Oh. Si pilyong ngipin, andito. Tinga, andito, tinga. Toothpick, nandito rin. Maniwala. Gusto nyo maniwala? Huwag kayong a-absent. Pati toothpick, pati nga yung pati nga yung walang ipin, nandito eh. Oh, di ba? Ano ang gusto mo? What have you? Under the sun. Pagka mayroon kang napatunayang something under the sun and even above the sun na wala sa Biblia, suko na ako, uuwi na ako, hindi na ako mangangaral. Yun ang garantiya ko sa'yo. Kasi naniniwala ako sa sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, ano gagawin mo? Babasahin mo, hahanapin mo, babasahin. Hindi sinabi, hahanapin, papaliwanagan mo. Wala kang karapatang magpaliwanag. Ang paliwanag ko ika dyan, sabi ng Metodista, wag naman nung magdaramdam yung mga Metodista, no? Kasi sa Methodist, ganun eh. 5 silang speaker. Meron silang isang verse. Sabi ika ni St. Paul, ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Hindi tayo lalong masama kung tayo'y hindi kumain. At hindi naman tayo lalong mabuti kung tayo'y kumain. Ano kaibig sabihin niyan? Tawagin natin si Pastor Billy. Ano sabi mo kapatid? Para sa akin, ganito yan. Ito, paliwanag ko dyan. Tapos na siya. Palakpakan natin si Pastor Billy. Tatayo naman yung isa. Si Pastor Waki naman. Pastor Waki, ano naman ang paliwanag mo? Para sa akin, meron kaming diferensya ni Pastor Billy, pero konti lang. Ganito, paliwanag ko dyan. Ayan. Doon sa 5 nagpaliwanag, walang nagkakaisa. Mamayang konti, Metodista pa rin sila. Magkakasama rin sila. Paano nangyari yun? Ano ba, wala ka bang delikadesa? Biro mo, nasa isang relihyon kayo, iba-iba paniwala nyo sa isang talata. Oh. Is that possible? Hindi totoo yun. Kasi yung totoo, kahit saan mo dalhin, totoo. Kahit sino bumasa, totoo pa rin. Parang ganito. Sabi nung bata, nabasa niya yung sinabi ng doktor, ang tao pag hindi kumain at hindi uminom, mamamatay. Sabi ng doktor, hindi kumain, hindi uminom, mamamatay. Tama o hindi? Tama. Subukan mo kung hindi ka kumain at hindi uminom, patay ka. Hindi magtatagal, ikaw ay maninigas. O, di ba? Kumain ka ng papaya, kumain ka ng itlog. Hindi magtatagal, ikaw ay bibilog. Pero wag kang kumain kahit ano't wag kang uminom, hindi magtatagal, maninigas ka. O, tututulan ba natin yon? Sabi ng doktor yon. Nabasa nung bata. Sinulat ng doktor, nabasa nung bata. Ang nakabasa ay grade 1. Mami, sabi nung nabasa ko, pag hindi ka kumain, hindi ka uminom, mamamatay ka. Kung mo ba bata, tututulan mo. Binasa ng presidente. Tama o hindi? Tama. Binasa ng bata. Tama rin. Binasa ng janitor. Tama rin. Nabago ba? Hindi. Parang brilyante. Isuot mo sa matanda, brilyante yon. Isuot mo sa bata, brilyante pa rin yon. Isuot mo sa nag-aral, brilyante pa rin yon. Isuot mo sa basurero, brilyante pa rin yon. Kanino hindi brilyante yon? Doon sa tumitingin sa anyo, pag ang nagsusuot presidente, hindi sila naniniwalang pit ng baso yon. Amen?
nagsosot, alam nilang kaminero o Metro 8, suot pagkalaki-laking brilyante, fit ng baso lang yan. Gusto ko lang maintindihan nyo, mga kababayan, ang totoo, sino man ang magdala. Kung totoo, totoo yon. Nothing, no difference. Ha? Walang diferensya. Bakit pagdating sa relihiyon, ang daing diferensya? Sabi mo, Webis. Sabi naman nung isa, Sabado. Hindi ka linggo pagsamba. Ganyan na nangyayari sa atin sa relihiyon eh. Kanya-kanya tayong opinion eh. Kailangan, para mawala yan, basahin mo. Amen? Basahin mo. Ba tayo nag-aaway? Kasi wala sa nababasa yung iyo eh. Dapat basahin. Saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon, inyong basahin. Kahit isa sa mga ito, kung babasahin mo, hindi magkukulang. Sa mga katwid, hindi ka dapat magkulang ng babasahin. Ba't may aral ka, hindi mabasa? Bakit? Huwag ka magagalit, kapatid. Saan mo nabasa yung 3 itlog? Sige, basahin mo. Basahin mo. Kung talagang mananampalataya ka sa Diyos at may paggalang ka sa kaluluwa mo at sa kaluluwa ng kapwa mo, hindi ka magtuturo ng hindi mo mababasa sa Biblia. Asan nyo? Basahin mo. Nakikiusap ako sa'yo, basahin mo. Yung 3 lundag na malalakas, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Asan yun? Asan yun, basahin mo? Barden yan eh. Is that not a burden? Inaatang nyo sa tao yan eh. Pinalalundag mo ng 3. Pero-biro mo yun, ang kanyang timbang ay 295 pounds. Palulundagin mo lang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos lumundag eh, nahilo na yung babae. Natuluyan, naatake. Ano ngayon yun? Okay, magagalit. Totoo, sinasabi ko eh. Basahin mo. Asan yung 3 lundag? 1 lundag, 1 itlog inom. Saan yun? Tayo, mga kapatid. Tayo naman tayo. Di ba? Di ba totoo pag sinabi tumayo, tatayo tayo? Oh. Pagpasalubungin na yung assistant pastor na kagalang-galang, tatayo. Ha? Nakaupo eh. Pag pina-introduce na yung assistant pastor, tatayo na. Ang tanong, nababasa ba yan? Tinuro mo sa miyembro mo yan. Hindi nababasa. Hindi ba cargo di konsyensya mo yan sa Diyos? Sabi ng Diyos, kung magtuturo ka at maghahanap ka ng totoo, saliksikin mo sa aklat ng Panginoon, basahin mo. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. Walang kulang kung magbabasa ka. Pero, pag yung sinasabi mo, hindi na mabasa, hindi na yan kulang. Dagdag mo na yan dahil hindi na nababasa. Amen? Madali mo namang mahalatayin ng loloko eh. Pag hindi mabasa, dagdag. Bakit ho natin masasabi na pag hindi nabasa, dagdag? Bakit? Basa. Tanyo? Ako puro basa eh. Bakit pag hindi mababasa ang isang turo, dagdag? Basa. Pakinggan nyo. 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Amen? Ano matututunan natin? Dapat kung matututo rin lang tayo, huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Pag humigit sa bagay na nasusulat, kaninong aral yon? Apostoliko pa ba o hindi na? Hindi na. Naturally, hindi na. Kasi yun sa mga apostol, nakasulat lahat eh. Walang aral si Jesus na hindi ipinasulat. Pakinggan nyo, 14:37 ng unang Korinto. Ganito ating mababasa. Kung iniisip ninuman na siya'y propeta
o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Bakit nasulat? Ikilalanin niyo yung mga bagay na isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Kaya nakasulat, yun ang iniutos ng Diyos isulat. Kaya hindi nakasulat, ayaw ng Diyos ipasulat. Amen? At kung ayaw ng Diyos ipasulat, dahil hindi nakasulat, hindi dapat maging bahagi ng matututunan natin sa pananampalataya. It must not be a part of our learning in faith. It must not be a part of our faith. Bakit? Hindi nakasulat eh. Gusto ng Diyos nakasulat lang. Huwag hihigit sa bagay na nakasulat. Kaya mga kababayan, ma-attend sa pag-aaral na ito. One thing we have known and we are sure of tonight, kailangan ang matututunan natin nakasulat. Payag ho kayo na kailangan ang matututunan natin sa pananampalataya nakasulat. Eh pag hindi ho nakasulat, ano ang gagawin natin? Pag hindi nakasulat. Halimbawa, miracle seed faith. Hindi mabasa ng pastor. Walang nakasulat. Anong gagawin nyo? Huwag kayong magagalit ho. Ito gagawin natin. Galatia 1:8. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ano natin? Kaliwanag na instruction, maloloko ka ba? Miski ako kapatid, di kita kayang lukuhin. Pag hindi nakasulat, sabi ni Pablo, anghel man ang mangaral. Ulitin natin. Pati anghel o kasali. Basa. Tatapwat kahimat kami, o isang anghel Mula na saan? mula sa langit. Kita nyo, mula pa sa langit yan. Eh dito sa atin sa Pilipinas, may anghel galing sa Taguig. Ha? Hindi natin tinututulan nyo eh. Kung may anghel talaga sa Taguig, ano sa mano? Pero kahit anghel galing pa sa langit, mangangaral ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral, yung isinulat nila, ay matakwil. Sa English, matindi. Let him be accursed. Sumpain siya. Gusto niyong basahin ko? Pakinggan niyo. Eh kayo yata, hindi niyo sinusumpa yung mga nangangaral ng wala sa nakasulat eh. Pinapapasok niyo pa sa bahay niyo, binibigyan niyo pa ng pera eh. Pina-Amerikana pa nung ibang miyembro eh. Nakakalungkot ano? Niloloko na, pinag-Amerikana pa. At sa lahat ng mga manluloko, yan ang very much welcome sa bahay. Naku, andito pala kasi obispo. Tuloy kayo. Kapatid, talaga tuloy kayo kay Tuntut. Nakarating kayo sa aming bahay. Pagpasensyahan nyo na po itong aming nakayanan. Tinolang manok, yung kaisa-isa niyang manok na nangingitlog, tininola niya dahil dadating si obispo. Tapos magpapasensya pa yung obispo. Ang pangit, ano? Pero mo na siya pakakainin mo, siya pa magpapasensya. Eh, hindi mo pinakakain sa anak mo yun, akala mo. Ika-isa-isa nga yun eh. Yung itlog nun araw-araw, siya mong ini-scramble, lalagyan mo marain sibuyas para makaraos kayo sa almusal. Tapos nung dumating si Monsignor, tapos siya pa magpapasensya. At sabi sa Biblia, pagka ganun ang gagawin sa atin, itakwil. Sa English, matindi. I will read it in English. Pakinggan nyo, ito sinasabi ng kasulatan. Matindi sa English eh. Ang pagkakasabi yung salin sa English, galing sa Griego, matindi. Ito po ang sabi ng kasulatan. But though we, kahit yung mga apostol, mabuhay maguli, though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Sumpain siya. Marunong ho ba kayong manumpa? Sumpain nyo. Utos yun eh. Pastor, tandaan mo ito. Tinanong mo, hindi pakita yung hiningi sa yung miracle seed faith. Tandaan mo to. Mula sa oras na ito,
Huwag ka nang dadating sa bahay ko. Sinusumpa kita! Ganon. Kung susunod kayo sa utos ng Diyos, kung susunod kayo, merong iba kung sumunod, yun lang gusto niya sundin ang sinusunod. Oy, pangit naman ikaw, biro mo, pastor. Pagsasabihan mo lang gano'n. Yun ang sabi ng Diyos eh. Sino kung gusto mong paniwalaan? Yung pastor o yung Diyos? Ayaw pala maniwala sa Diyos eh. Sinabi na ng Diyos, sumpain mo eh. Ayaw mo. Hindi ka makadiyos. Makapastor ka. Amen? Kung makadiyos ka, susunod ka, na pag nangaral sa'yo, hindi kayang patunayang nasa Biblia, inimbento lang niya, sumpain siya. Sabi ng Diyos. O, may maloloko ba? Kaya maraming naloloko, imbit na sumpain, pinapakain mo pa eh. Yan. Diyan ho tayo mag-aaral ngayon. Dapat nakasulat. Pag kung babalik kayo sa susunod, pag-aaralan natin, ano ba iglesia? Kailangan ba iglesia? Mahalaga ba iglesia? Alin ang tunay na iglesia? May pangalan ba yon? O kanya-kanyang kuha ng pangalan? Dapat nakasulat. Amen? Ayan. Ano ba yung pastor na sa Diyos? Nakabarong Tagalog, naka-Amerikana, o nakakamiseta, o nakasuot ng santo? Ano dapat suot? Dapat nakasulat. Tama o hindi? Yun ang instruction eh. O, mag-aabuloy tayo. May contribution. Hihingi ako sa inyo. Hihingi kayo sa akin. O maghihingian tayo. Saan ba natin kukunin? Dapat nakasulat. Tama po ba? Tama. Nakasulat dapat. Sinabi nga nakasulat eh. Pag hindi nakasulat, itakwil eh. Sumpain eh. Yung bang iglesia kailangan? Kailangan ba? Sabi ni Eddie Villanueva, hindi raw mahalaga iglesia, hindi raw mahalaga relihiyon. Sabi ng mga born again, hindi mahalaga iglesia, hindi mahalaga relihiyon. Tanungin natin ng Diyos, Diyos, may iglesia ba talaga? Anong kahulugan ng iglesia? Saan ang galing yan? Saan napulot yan? Ha? Saan papunta yan? Ha? Alin ang tunay dyan? Ang dai dito sa atin eh. Biro mo, Iglesia Jerusalem Nueva. Iglesia Episcopal, Metodista, Episcopal en las Islas Filipinas, Yemilip. No? Iglesia Church on the Rock. Meron ganun eh. Ang dami. Iglesia ni Cristo, mahigit 20. Iglesia ni Cristo sa Malayong Silangan, Iglesia ni Cristo sa ibabaw ng bato, Iglesia ni Cristo 33 AD, Iglesia ni Cristo 1914. Ang dai ho niyan. Puro Iglesia ni Cristo yan. Alamin natin sa Biblia. Alin ho dyan ang totoo? Siyempre, maaari sabihin nyo, siguro yung iyo totoo, natural. Sasabihin ko yung akin ang totoo. At expected ko naman sa'yo, kung iglesia ka ni Cristo, siyempre sasabihin mo, yung iglesia ni Cristo 1914, yun ang totoo. Natural yun eh. Tama yan, matalino ka, may bait ka. Kasi kung hindi naman pala totoo yan, ba't nandiyan ka? Ano, nangungurakot ka lang dyan? O may babae ka lang na iniistihan dyan? Kaya ka andyan? Kung talagang nagre-relihiyon ka at nandiyan ka, siguro paniwala mo, totoo yan. Nag-aagawan yung mga pastor sa totoo, di makipag-agawan tayo. Tignan natin kung sino makakakuha doon sa pinag-aagaw. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Maganda ang mensahe ang napakinggan natin kay Brad Ellie sa paghahanap ng katotohanan at dapat nakasulat sa Biblia. Ang paghahanap ng katotohanan na nasa Biblia dapat may pagpapakumbaba at pananampalataya. Hindi sapat ang sariling karunungan lamang. Kailangang humingi ng gabay sa Diyos upang maunamaan ang kanyang salita. Kung tayo ay nagkukulang sa karunungan, humingi tayo sa Diyos. Basahin ang Biblia ng buo at huwag putol-putol lamang para hindi mawala ang konteksto ng aral. Maraming maling unawa ang nanggagaling sa pagkuha ng isang talata na hiwalay sa kabuang mensahe. Ihambing ang talata sa ibang bahagi ng kasulatan. Subukin ang bawat aral. Huwag agad maniwala sa tao, relihiyon o tradisyon. Suriin kung ang itinuturo ay naaayon sa kasulatan. Mag-ingat sa mga bulaang guro at sariling haka-haka. May mga taong gumagamit ng Biblia ngulit inilihis ang kahulugan nito. Kaya mahalaga ang maingat na pag-aaral at laging dumalangin.
At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.